Sinampahan na ng kaso sa Sandigang Bayan ng Office of the Ombudsman si dating Senador Bong Revilla. Nakitaan umano ng probable cause ang dating senador at ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para sampahan sila ng graft at malversation cases. Ayon sa Ombudsman, kaugnay umano ito sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 72.8 milyong piso. Si Sheena Torno magbabalita. Pinangunahan ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang paghahain ng reklamo sa Sandigan Bayan laban sa dating senador na si Bong Revilla. Kasama rin sa kinasuhan sa korte ang ilang opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office, kabilang na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emilita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Reklamong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa ng Ombudsman. The Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 92.8 million peso ghost infrastructure project in Pandi, Bulacan. The project was awarded on March 28, 2025. Nagkaroon umano ng sabwata ng mga akusado para palabasin na may ginawang proyekto na nagkakahalaga ng humigit kumulang 76 million pesos kahit wala naman talagang itinayong proyekto ayon yan sa inspeksyon at mga testigo. Idineklara rin umano nilang tapos na ang proyekto para mailabas ang buong pondo kung saan peneking accomplishment report, billing documents at disbursement vouchers. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Bukod pa riyan, inirekomenda din ng Ombudsman sa korteng paglalabas ng whole departure order laban kay Bong Revilla at silang DPWH Bulacan officials. Matatandang ito ng ikatlong beses ng paghahain ng kaso ng Ombudsman sa korte laban sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto. Kabilang sa mga personalidad na naunang kinasuhan ng Ombudsman sa korte ay si dating ex-Ako Bicol Representative Zaldico na hanggang ngayon ay bigong mapauwi ng pamahalaan sa Pilipinas. Habang kasalukuyan namang nasa kulungan sa Lapu-Lapu City, si Sara Diskaya, ang kontrobersyal na kontratista dahil sa isyong anomalya sa Davao Occidental Project. Sa huli tiniyak ng Ombudsman na marami pa umunong isasampa sa korte ngayon nagpapatuloy ang preliminary investigation laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.